sa tumado sa kwan aton nga Bible study. So kabahin gyud po sa sang arena mga kalag sang tao kay ang pakig-away dagin man sa aton kalag, sa aton huna-huna, sa aton utak o kung ginatawag nga spiritual heart. Kag sa pagpadayon sini amo ni atong pagkatunan nga ang Dios makasaranggid. Now, arena na siya kag amo ni atong ginatun-an, siyempre God is faithful primero. Tapos ang Dios makasarang amo ni nga sa diin nga ini nga mga pagtulunan amo ni magahupot sa imo nga sa pakig-away sa desisyon nimo sa imong kalag, ara sa imong kalag. So base sa pagtulunan amo man ning ginatawag nga pagtubo man, no? Abot sing gano nga kung wala ka sa mga doktrina pagtulunan kung ano ang kamatuoran tawag Bible doctrine. Masubang nagtuon kita sa eternal security, una kaluwasan, eternal security, Trinity, no? Kag amo ni karon nga sa arena kag damo pag ito nga kabahin sa base sa pagtulunan. So kung wala ka sina nga sa pakig-away nimo sa imo sa nga sa imong huna-huna sa imong kalag, sa imong kasing-kasing nga tawag nga espirituhanon nga kasing-kasing, hindi ka madinaugon sa imong pagkakristohanon nga sila nga isulob kanang ano na isulob imo nga suksok ang hinangiban sa Dios. So di kay gabase man ta sa Ilonggo mo. Oh. May at sa aton di kay problema ang lengguwahe Cebuano Ilonggo. Pero ginapaalinton pod sa mga Ilonggo. So isuksok ang hinangiban sa Dios. Ati kun di ka kabalo magsuksok ati wala mahimo kasi natawag nga perde sa pakig-away, loser believer, casualties of war, sinatawag nga spiritual nga pakig-away, spiritual nga pakig-away. Pero kung kargado ka doktrina, madinaugon ka. Siyempre sa isa kabutang amo ni ay pras ni nakasugatan na kita sang Arianism nga pagtulunan, iya sang Socinian, bisan ng Gregory of Nyssa kag ining kay Origen, Calvinist, Oneness, kaning ginatawag ang mga adaptive monarchianism nga pagtulunan, modalistic nga pagtulunan. So kung wala kay paghibalo sa imong mga pagtulunan kag mabalaan mo man na sila by doctrine kung ano ang ilang ginabarugan, ang ilang stand, kung ano ilang mga pagtuluhan, no? Hindi mo sila mahibalaan, no? So mahimo nga sa pakig-away perde ka sa sa angelic conflict o sa arena sa kalag, no? Amo nang importante kayo ang pagtulunan. So sa atong pagsugod gid sini mag-pray ta check sa atong ugalingon kung naay something to confess nga isugid nga sala, kung kinanglanon isugid kag ang tanan as in everything give thanks unto the Lord, no? Magpasalamat kay sa Ginoo sa tanang butang, maayo man ako malain sa atong pagtan-aw kay ginahimo ina nga maayo para sa atong nga kayuhan, nga maayo para sa atong kayuhan. Okay, so mag-pray ta. Let's pray. Sa imo blang Amay, salamat kayo sa mga higay ginatag di mo samon. Ini na po nga oportunidad sa pagpadayon sa pagtuon of keeping on moving on nga sige sa padayon to be like Christ bisag Ginoo sa hinay-hinay, pero may sa mga pag-intindi kag sa pagtuo sini nan ma-aplika gid sa among kinabuhi in every life situation. Kani salamat kay sa imong grasya sa imong pamaagi nga sa di nga ginampo man namon sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa mga kamatuoran nga sa mga pagpagatag sini kag sa espirituhanong Ginoo nga pag-intindi giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa di nga sa imo maging nasanig lang gid tanan. Kani sa imo ginapasalamatan pinagos ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so ang Dios makasaranggid. Halimbawa karon sa kay Jeremiah 32:27. Kay maabri kita sa isang libro. Siyempre sa ari ta sa Ilonggo mo. Sila nga Ilonggo lang ayaw lang English pa. Sige be, Jeremiah 32:27. May harap balas ang malisod sa Dios. Well, subong nga ang Dios
Diyos ang kamaturan, so isa lang kabutang nga imposible sa iya magbutig. Pero sa eksakto nga pamaagi sa pagkinabuhi, tanan wala sang malisod sa Dios. O 32, 27. Oh. Sige. Ako ang Ginoo ang Dios sa kanang kadauhan. Walay butang nga lisod alang kanako. Okay, ako ang Ginoo, Diyos sa tanan nga katawhan. No? Gatanaw tabla sa mga pamulong. So ang Ginoo Diyos. Tapos depende sa context kung di na-address. Kay siyempre, si Sarah nagtawag baya kay Abraham nga Ginoo, di ba? So katanaw kita sang context baya tanang-tanay dire. So hindi tanan nga Ginoo Dios, pero ini siya na-address ni siya sa Dios nga mo ang Ginoo. Well, Lord. But siyempre Genesis. Okay. Nakahambalabi ko so tanaw naton. Kalimot lang ko kung di nga verse mo. Kain. So, pwede. So, ginatanaw natin, oy, gamay nga Lord. Okay. Genesis chapter 19 verse 2. May tantada. Uy. Hindi gali, hindi. Ay, tanong ko ano eh. Dali na nga. Kuha ko akong Bible. So, sa kay Abraham, ano kayo nakabuhi ta istorya. Tapos, ulahin na research. Okay. Pero diri tanay magkato sa ginatawag nga ang Diyos, sa Diyos wala gid sang may wala gid sang may malisod sa Diyos. Sa siling sa Jeremiah 32:27. Okay, dakol brava. Adri gali sa Genesis 18:12. Wait, Genesis 18:12. Okay. So si Sarah nagtawag sa kay tungod sa pulong nga Lord, no? Well, naga-study pud kita sa ginatawag nga exegesis nga type. Tapos word for word nga pagtuon, nga pag-study. So kada pamulong gina-explain siya, no? Exegetically ginatawag nga etymology sa original language. 18:12 Oh, 18:12. busa man kitawa si Sarah sa iyang kagalingon ug niingon. Pero nga tigulang na ako ug tigulang na sa mga akong dana. Saan man namo pagpanganak? Ay bana gali dira sa imo sa 18:12. Sige. Genesis 18:12. Ha? Gani si Sarah nagkadlaw sa iya ko galingon nga nagasiling sa tapos nga naggatigulang na ako nagakalipay bala ako nga ang akon Ginoo Tigulang man. Ginoo tigulang naman Oh, ang gihang Ginoo.
Lord gyapon no sa ESV. Now, ari ay. Ginatawag nila ang ilang bana o pares karon kay Sarah gid diri particular. Ginatawag niya si Abraham nga Ginoo. Kay but siya kanon sang Ginoo man, kay depende man na siya sa context o kung sa mga hitabo. Kay isa kabot si ganon sang Ginoo, kwan imo nga master. O kung mga talahoron ba ginatahod nila ang ilang mga bana. So gitawag mo niya iyang bana nga Ginoo, pero kay nanay niya Ginoo kwan kay bana. Pero kung magsiling na po nga Ginoo nga sa langit, Diyos gina siya. Diyos gid siya. Kung sa langit, Diyos gid siya. Amo na nga sa Bible, ang na-address sa Diyos nga o kung sa Ginoo nga langit noon nga Diyos, dagko para lang sa pagkilala sina nga siya gamanan Diyos. Pero kung hindi sa Diyos nga Ginoo, gagmay siya nga letter L nga Lord o kung gamay nga Ginoo, kay hindi siya sa Ginoo nga makagagahom. Hindi nga may gahom kundi nga makagagahom. So ang bana si Abraham gintawag ni Sarah nga Ginoo. So amo nang ang pagkilala pero gamay siya nga letter G. Kay diri sa ginbasa naton nga Jeremiah 32:27, ang Ginoo Dios mo. Pares karon kay Jesus Christ tawag siya nga Ginoong Ginoong Hesus. So kay the Lord is God. So Dios siya nga sa pagkilala dira. So sa hindi magtuo nga si Jesus Christ Dios, Ginoong Hesus nga hindi siya nga sa hindi Dios. Pero kita yan nagatuo kita nga si Jesus Christ is God. So wala sa may malisod sa Dios. Amo nang ang Dios makasarangkid. Ang titulo naton diri sa arena nga ginatun-an naton nga ang Dios makasarangkid. Wala yung malisod sa iya. Wala. Amo gani nga sa aton karon kay siyempre Jeremiah ni siya sa Old Testament. Wala ni kay labtanan sa Kristohanon pero ang prinsipyo nga ginambal diri ang pamaagi gina-apply gyapon sa aton kay ang atong Ginoo wala may malisod sa iya. Nasubong Dios po ni Jeremiah. Now, amo na nga sa mga Kristohanon kag ang subong nga relasyon sa Dios matutuo nga Kristohanon siyempre yara kay Kristo, anak na sa Dios. Kay hindi Kristohanon nga doplas ning dira lang sa gwa. Kundi matutuod gid ikaw nga Kristohanon yara ka kay Kristo in Christ. Now, kung may ara man sang diferensya sa Kristohanon nga pagkinabuhi nga ginatawag nga pakig-ambitanay sa Dios. Ang may problema dira ang Kristohanon hindi sa Dios. Kay sa Dios wala sa may malisod sa iya. Ang sa Kristohanon niya siya ang may lisod. Nagka-diferensya. Sa isa ka butang nga kung ang isa ka Kristohanon yara siya sa pagdumalahan sang daan nga kinaya sang sala. Nan amo nang problema. Basta yara siya sa pagpasakop sang old sin nature sa daan nga kinaya sang sala. At tanan niya ginahimo na magpalpak gina. Malisod gid wala sang kadaugan dira. Amo na nga isulob ang hinangiban sa Dios. Butsing ganon, ginatugyan mo imong kagalingon sa balaang nga espiritu, yara ka sa pagpasakop sa balaang nga espiritu. Ara ka sa paggahom sang balaang nga espiritu. No sa imo nga pagpili nga yara ka sa eksakto nga pagkinabuhi nga sa pag-aplika sa pulong sa Dios nga hindi sa old sin nature. Kaya ang isa ka Kristiyano kung nara sa old sin nature, ang kalibutanon nga mga doktrina amo nang maaplikar niya sa iya nga kinabuhi. So gawas ang pulong sa Dios. Kaya kung yara ka sa pagpasakop sa balaang nga espiritu, ang pulong sa Dios among gina-aplikan mo sa imong kinabuhi. Kaya hindi na pwede magbulag ang balaan nga espiritu kag ang pulong. Kaya kung nagagawi kita sa balaan nga espiritu, nan upod na ang pulong sa pag-aplikar sa ginatawag man nga pagtubo. Kaya kung magtubo, ang ginatawag nga sa pagtubo sang Kristohanon, amo ang pagtuon sang Bible doctrine, tapos tuuhan, then maaplikar sa kinabuhi, amo na nagatubo ka.
Tungod kay may ara ka sa Bible doctrine, loaded sa imo nga kalag. O pas mo ning kwan. Ining Matthew 19:26. Matthew 19:26. Kag ining Matthew, Mark, Luke kag diyan iya gyapon ni sang Israel nga pamagi. No, sa panahon ni Jesus Christ, iya gyapon sa kusugoan ni Moses ang nga pamagi. Kay sa pagkakristohanon sa panahon ni Pablo, hindi na sa kay Moses nga pamagi. Kristohano na nga pamagi sa pagkinabuhi. Oh, 19:26. Yung tulog sila ni Jesus kag yung silingan. Kung sa mga tao lang, hindi gid ini mahimo, pero sa Dios ang tanan mga butang mahimo. Okay, sa Dios walay imposible. Ang tanan. So ginatan-aw nato ang contest nga ini nga hitabo dire, wala imposible sa Dios. Amo na nga base sa sini nga hitabo. Sa tanan nga butang wala imposible sa Dios. Ako rin ginatanaw abi kay imposible sa Dios ang magbutig kay subong ang Dios kamatuoran. Kay Satanas, imposible kay Satanas ang magsugid sang kamatuoran kay siya kabutigan. Amo na ba kung sa ginatawag nga pagpangusisa. So wala imposible sa Dios sa sini nga context nga ginatawag. Sa aton pa basa sa maayong mga hitabo, walay imposible sa Dios. Wala. So ang tanan o ang Dios makasarang gid, no. Ang Dios makasarang. Now dirita sa number 1 nga ginabutang. Ang Dios makasarang sa pagluwas tubtob sa walay katapusan sa mga nagtuo kay Jesus Christ. Sa tanang nga nagtuo kay Jesus Christ, nga siyempre bot sing anon sini imong Kristohanon, sa pagtuo nga si Jesus Christ Dios, pareha sa Dios nga Amay, nagbayad siya sa atong mga sala sa ibabaw sa cross, namatay siya sa unang kang nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, amo na siya, tingom na siya. Then luwas ka tubtob sa walay katapusan. Hebrews City 25. Hebrohanon City 25. Sige. Sige. City 25. Sa Ilonggo. Gani sarang siya sa tanan nga tion nga pagluwas sa ila mga kabasa ni ang lain ang Malisod? Gani sarang niya maluwas bisan ano nga oras ang bisan sino nga tao nga magpalapit sa Dios paagi sa iya. Kay di siya so wala siyang katapusan sa pagpatitloy sa Dios. Okay. Hari kami Ilonggo. Daparas kita ba? Gani sarang niya maluwas sa bisan ano nga oras. Sarang. Ang bisan sino nga tao nga magpalapit sa Dios, no. Siyempre kung magpalapit, ang ginatanaw natin dire ang bot sing ganon sang nga siya nagatuo. Well, kay kung magtanaw ta karon sa mga pamulong karon niya, wala ginatagaan sang bili. No. Nga sa una nga panahon, kada pulong nila ya may bili. No. Kag ini nga mga pamulong nga sa Bible, Old kag New Testament, ang pulong nila ya may bili na. But sing ano, once nga nagtuo sila, ginahuptan gina nila kag ang kapalit na sang ilang nga ginatuohan ilang kinabuhi. Karon nya lahi. Pwede ka magambal sang huo pero nagaindi ka, no, napilitan ka lang o kun ano. Pero sa ila hindi
pag ginhambal nila na ginatuman gina nila ang sa ilang pamagi. So ang butsing anon diri nga ang nagapalapit sa Dios, butsing anon nga ang nagtuo nan ginaluwas niya. Kay ini siya Hebrewanon nimo sa Israel. Paagi sa iya, no, pinaagi kay Jesus Christ. Nga sa pagtuo, then luwason sa San Dios nga amay. Kay kita nga mga tumuluo, tawag Christian karon, yara kita tanan kay Jesus Christ. Ara kita sa ginatawag nga espirituano nga lawas ni Kristo. Amo na nga ang Diyos makasaranggid sa imo, sa aton makaluwas tubtob sa walay katapusan. So nagtuon kita sa eternal security. Pila to kabilog napulo kapag dipinsa nga ikaw luwas tubtob sa walay katapusan. Butsing ganon nga sa isa ka pagtulunan nga waay sang bisan ano nga makaagaw sa aton sa kamot sang Dios. Wala. Nga nagtuo ka lang kaisa, luwas ka dayon tubtob sa walay katapusan. Amo na nga kung maghimo ka sang sala tungod kay anak ka na sa Dios. O isa man na kapagtulunan sa eternal security. Nga kabahin ka na sa pamilya sa Dios, kag wala sa imo makaagaw sa iyang nga kamot, ginadisiplina ka sa Dios kung maghimo sang sala. Ginadisiplina tungod kay kabahin ka na sa pamilya sa Dios, kag way sa imo makaagaw sa kamot sa Dios. Bisan pa ining 666 nga ginahad do galisang sa mga Kristohanon. Abot Kristohanon kuno o kun ano ba? Basi Kristohanon lang sa pulong. Kaysa pagpamatuod wala gid sa aton makaagaw sa kamot sa Dios. Kay ang Dios amo ang nagakapot sa aton mo. Gamahanan ang nagakapot sa aton, amo na nga wala gid sa may makaagaw. Bisan ikaw hindi ka kahalin sa iya nga kamot nga sa pagkapot niya sa imo. Hindi ka kalingkawas. Kag hindi ka makalin, kikabahin ka na sa pamilya sa Dios. Tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ. Ako mismo mo nagpala sa imong masala. Tungod alam ka na ko o dili ko na gayud kini hinumduman. Hindi inumduman ang Masala. masala. Amno nga sa Dios, hindi isyu dira ang sala. Ang isyu sa kaluwasan amo ang pagtuo. Halimbawa karon ining John 3:18 3:18. Sige. Dire, gani ang bisan sino nga tawo nga nagatuo sa iya kay Jesus Christ, hindi pagsintensyahan nga silutan sa Great White Throne Judgment, siyempre sa impierno. Dito pa kadto na. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo sa iya, nasintensyahan na tungod nga wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. So ang isyu sang kaluwasan is by faith. So kung basahon mo na dira sa halimbawa sa New Testament nga ang kaluwasan sa pagtuo lang, sobra 50 ka beses. Para sa Acts, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Magtuo ka kay Jesus Christ kag ikaw maluwas. Ti anong tuuhan nimo kay Jesus Christ? So makita mo da sa context permi ang kung anong angay nga tuuhan kag sino ang ginahambalan. So magtuo ka kay Jesus Christ kag ikaw maluwas. Ang supon pa na pati iyang pamilya. Pero tungod kay iyang pamilya sa omniscience sang Dios nga nabalaan niya na tanan, kay magtuo man ang iyang pamilya mo sinang sundalo dira sa prisuan. Nang sa Acts 16:31.
Kay pati ang iyang pamilya kag ang iyang mga ulipon magtuo mo amo na nga tanan luwas. Kaysa kinaiya sang sini nga Roman soldier sila na nga subong ang leader sa ilang pamilya amo ang tatay. Kung anong ginatuan sang tatay, nan tanan sila na dala na nga nagatuo. Sa aton pa kung ara sa kalaglagan ang tatay, matabo nga pwede nga ang tanan ara sa kalaglagan. Kung hindi, kung waay sang may magtuo nga sa kaluwasan. Pero kay nagtuo man ang sundalo ni nga tatay sang pamilya. So ang iya nga asawa nagtuo, iyang mga anak kag pati iyang mga ulipon nagtuo. Amo na nga luwas sila. Tanan pinagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Wala sang kaluwasan ang ginatawag nga paghimo sa maayong buhat. Wala kundi sa kay Jesus Christ lang ang pamagi. Sa aton pa si Jesus Christ ang nagbuhat sang paghimo sa aton nga kaluwasan. Amo na nga hindi na paghinumdumon ang mga sala. Hindi pinagi sa maayong buhat nga ginhimo mo, kundi pinagi sa maayong buhat nga ginhimo ni Jesus Christ. Alin sa west pakadto sa east. Ano na sidlangan kag basta sa west pakadto sa kung ano man na katungdan man na o sidlangan. Ay sidlangan rin no ang east no. Kay kasidlak o tama. Kay ang sidlangan halin siya sa katungdan mo. Na ang sidlangan halin sa katungdan. So sa science mabalaan mo kung ano ang tuyok sang earth counterclockwise. Ngano nga hindi sa katungdan pakadto sa sidlangan. Amo na mabalaan mo ang tuyok sang kalibutan. Sa mga pag-intindi sina. Kag ngano hindi sa north pakadto sa south. Kay wala nagabalhin ang norte kag ang south. Wala. Ang gabalhin lang ang katungdan kag ang sidlangan. Pero ang sidlangan halin siya sa katungdan. So dapat sa may ara kita sang ano ni sang tong earth ngani nga ginapatuyok na para mo balaan. O atong globe na dili na smart globe na. Kay kadua, ang Dios makasaranggid sa pag-supply sang aton nga mga kinanglanon. Ano ganina? Saranggid siya nga makahatag, makasupply sang aton nga mga kinanglanon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ikaduhang Korinto 9. 9:8. Oh, 9:8. Ug ang Dios makahingo pagbuo sa iyang grasya manha kaninyo aron mahatagan og katagbawan ang tanan ninyong pangyan tanginahanglan ako makahatag kamo mga gagayaon alang sa pangayamayan. Sus, ano matagya? Sobra pa sa inyo nga kinahanglanon. Kay butsi nga may pagkakontento gid ara sa Dios. Now, kung may nahitabo sa isa ka Kristiyano nga ginakulang siya nga sula sang pagkontento, makasiling ka bala nga Ginoo hindi ni tama ning 2 Corinthians 9:8 ko na 18. 9:8. Hindi man na kontento. May problema ka nga Kristiyanon. Sus, pares karon sa ginatawag lang nga budgeting. Lalo pa kita nga Pinoy, iba tay kung may kwarta gani, wala na sa wala sa tunong. Pag gusto lang, amo ni dra pack diri. Pero kung tanaw nimo sa budgeting, dapat diri ang ini diri amo gini nga presyo, ang diri amo gini nga kwarta amo na. Kag kun wala na siya sang galamiton, pundo na dira, pabayin na, diri ka naman sa piyak, kundi ng galamiton. Kita kay katagman. Kung may kwarta ko, nanong mo na amo nang mabakala.
nga hindi angay unta. Pero ang prinsipyo diri nga sa mga Kristohanon ang aton mga pangkinanglanon bastante gid, bastante. Bisan nga nanganawad-an ka, bastante gyapon na kay pares kay Pablo. Kay balo siya magdala sa iyang pagkakristohanon sa kapuganaan kag sa kinawad-on. So may bugana, sobra, kinawad-on, may kulang. Pero isa ka butang nga ginasiling nga dapat may ara ka sang kakontintuhan sa mga hitabo sa aton nga kinabuhi. Kay may tinutuyo na tanan mo. So kung magtuon kita sini, isa ni ka-emplo diri si Elijah. But nga nun nga kung nagsipyat si Elijah nga wala siya nagtuman sa mando sa Dios. Gutman gid siya. Kay dito ihulog sang pispis ang pagkaon mo. Nga ginmando sa Dios nga dito dapat si Elijah kay dito ihulog sang pispis ang pagkaon. Kung wala siya dito, wala siya pagkaon. Amo na isa ka butsing ganon nga ara gid sang kabastantihan sa aton mga kinanglanon. Ang Dios amo naga-supply. Amo na nga dapat ara gid pirmi na base sa bulong sa Dios. So ang pamaagi diri nga may ara man ka o kun wala tungod sa tinutuyo sa Dios. Ang tanan may ara gid sang kabastantian. Sinubla kita nga magreklamo sa Dios. Kay isa ka butang nga gina-type na kon base sa kabubuton sa Dios. Pati ang aton nga mga pag-antos kabubuton na sa Dios mo. Hindi po singano nga kung Kristohanong ka, anak ka sa Dios, puros ka lang permi kalipay, wala sa pangalisod. Oy, isa ka sistema sini sa atong pagkakristohanon nga damor nga nagatuon ka, damor ang temptasyon kag testing. Temptasyon nga hindi nimo ma-apply ang pagtulunan, testing para ma-apply nimo ang pagtulunan. Amo na nga sa Kristohanon, usisaang imong kagulingon, kay kung walay testing, kagulay temptasyon, base hindi ka Kristohanon. Hindi pwede na nga wala sang testing sa kinabuhi sang Kristohanon o walay temptasyon. Ano ka? Dapat sagot sa eskwelahan? Siyempre, pag eskwela nimo, may lecture o doktrina. Pag uman sang lecture, exam. Para sa butsing ganon sang exam nga test ba pagtilaw. Kay parang imong pagtulunan maaplikar nimo. So ang temptasyon, ang pagtulunan hindi nimo ma-aplikar. Amo na sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Karon kung wala kay doktrina, butsing ganon wala ka sang lecture. Wala ka sa may maaplikar, kagwa ay man ka sang hindi maaplikar. Na delikado na. Kaya nga, base hindi ka Christian. Hindi ka Kristohanon. Kaya ang Kristohanon, dapat may pagtulunan mo. Ngano man nga nahimo kang profesional, tungod kay may pagtulunan ka. Ngano nga nag-grade 2 man ka, tungod kay nag-eskwela ka, may pagtulunan ka. So, ang tanan nga yara sa imong utak, mga pagtulunan na, bisan pa sa gawa. Halimbawa karon bisan wala ka eskwela grade 1 pero may pagtulunan gyapon ka nga imong nabatian sa gwa. Ba kuyo ka itong balita sa una ba sa media ba? Duwa ka bata gapamangkot na lang sila sang eskwirot sa mga estudyante nga college. Magsilinga anong eskwirot sang kuan man? Anong eskwirot sang ano man amo ni eskwirot amo ni? Hala, memorize nila ang eskwirot. Mga kwa lang nga bata, inang wala kay eskwela, sa ara lang sa lansangan, nagabaligya-baligya lang. Squirot god, kwan, sa mat na siya, mat. Lisod na.
Hindi na simple nga 1 plus 1, 2 times 2. Halimbawa, square root of 9 is 3. Oh. Ang square root sang 9, 3. Oh, pero Divide lang. daw lang, daw. Not 3 oh. Tatlo ka siyam. Oh, so 3 times 3 equals 9. Oh, 10 times 10 is 100. So, square root of 100 is 10. Ipares-pares mo siya. Uy, memorize nila. Hambal ka lang. Seconds lang mo. Di, sa 1 minute, 60 seconds. Pila lang nakaseconds sa ila daw. 2-3 seconds lang. Di, kung ikaw guys, eskwela, isulbar mo pa na sa papel. So, amo na ang Christian life. May ara gid sang testing. Karon kay memorize nila ang square root. Kumbaga pa, hamtong sila sa pagtulunan sa Kristiyano nga pagkinabuhi. Hindi, kung Kristiyano ka, may ara ka pagtulunan. Hindi pwede na nga wala kay pagtulunan. Tanan nga bagay may ara sa ginatawag nga pagtulunan. Halimbawa karon Pilipino ka, may pagtulunan ka. Amo na kung makato ka sa Amerika, balang ka Pinoy ka ba? Ang imong gawi kay maluto ka dito sang bulad. Kaong ka ginamos. Kaong ka kanon. Oh. Well, kung sabagay, gakaon pud kanon ang kwan, ang insik. Pero kung maglugaw, iba pud ang lugaw sa insik kay lugaw kag lugaw sang Pilipino. So amo na imong pagtulunan sa imong gawi. Same gyapon sa Christian life. So dapat miyara gid sang pagtulunan ang Kristohanon. Amo na nga bantayi ang imong kaugalingon base hindi ka Kristohanon. Okay, recording ta mo. Amo na importante kay mga pagtulunan. Well, isa sini kabutang be, may warning ko diri sa kwan mo. Sa supply sang Dios. Be tanong ta daw diri sa kwan. Diri sa kay John. Be First John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. First John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ano, kung nagapangayo kita o nagampo sa iya, suno sa iyang kabubuton, na babatian niya kita. So may ara sang supply sa aton. Ag ini siya hindi ni siya pataka. Dapat may ara ka sang dapat nakahibalo ka, nakaintindi ka sang kabubuton sang Dios. Hindi nga tungod kay nang manggaranon ka, nabatian niya nga akon nga kwan mga pagampo. So ini siya kabubuton sang Dios. Buti nang manggaranon ko. Hindi kay ang mga hindi Kristohanon, manggaranon pa sila sa mga Kristohanon mo. Pero anong butsi ganon sila? Deserving lang, angay lang. Kinaningkamot ka. Dapat mabalaan mo kung ano ang kabubuton gid sa Dios. Pero sa karon sa kwan naman kung sa ginatawag nga kabubuton sa Dios, kaning Romans chapter 12. Verse 2. Romans 12:2. Botsing ganon, kambyuhan mo gid ang imong una-una, pagtulunan, Bible doctrine, hindi pagtulunan sang kalibutanon, cosmos maning world dire. Hindi ni kalibutan, kundi kalibutanon. Kag mapamatud-an nimo nga kung ano ang maayo. Kaning maayo, hindi ni siya tawhanon nga kaayo. Kay kani siya is agatos, divine good. But siya ganon, pag hindi ka nagpasakop sa bala nga espiritu,
o kung napunan sang bala nga espiritu, tapos may mga pagtulunan, Bible doctrine, walay Diyos nun nga kayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. So kani siya is divine good, agatos, hindi human good. Kaya ang human good, puros na tanan maayo sa tawhanon nga pamagi, ngayara sa gahom sang daan nga kinaiyasang sala. Unacceptable, perfect will of God. Sudra nimo mapamatud-an ang kabubuton sang Dios. Na kaysa sunod magtuon kita kung ano ang kabubuton sang Dios. Kay ang kabubuton sang Dios hindi na siya trial and error. No, hindi. Patod na siya. Kay kabubuton sang Dios nga ang tanang nga Kristiyanon magantos. May pagantos. Kay nuno nato nga langyaw kita diri sa ibabaw sang duta, diri sa kalibutan, natawag kalibutanon. So ang Dios makasarang man sa paglikay sa aton sa mga temptasyon. Buti nga nga hindi ka mapirdi sa temptasyon. Kay para man sa kalaglagan sa mga Kristiyanon, buti nga nga kalaglagan nga hindi naton maaplikar ang mga pagtulunan sa atong kinabuhi, amo na nga daog ang temptasyon. Kaya implementasyon ni iyan ni Satanas mo sa old sin nature. Ang testing iya sa Dios. Amo nang ang Dios wala nagatintal sa aton kundi mga testing. Halimbawa ning Hebrehanon 2:18. Hebrehanon 2:18. No, siya mismo nakaagi sa mga pagantos sang ginsulay siya. Gani saranggid niya siya makabulig sa mga tawo nga ginasulay. So ang ginasulay lang diri mga Kristohanon na. Ang ginasulay diri mga Kristohanon. But nga nun, ining mga hindi Kristohanon, wala na sila ginasulay, kay migo na sila sang ni Satanas kag sang old sin nature mo, alangan. Sulayo na. So may ara lang na sa ila, ginatawag nga cause and effect. No? Tungod kay ginhimo nila na, so amo nang matabo sa ilang kinabuhi. No? Pero ang pagsulay gid mismo, nga tinutuyo gid, sa mga Kristohanon kay parang Kristiyano mapirdi sa ilang pakig-away sa angelic conflict o kung ginatawag nga pirdi sa iyang pagka Kristohanon. So ini siya para sa mga Kristohanon. May nakuan sa akon pero no nadula ba? Ari gali ay. Si Satanas wala na siya nadlok sa mga Kristohanon nga wala nagatubo. Wala. Ang treat dira kay Satan, kung may ara ka sang Bible doctrine, tapos gina-aplikar mo sa imong kinabuhi. Kay kay hindi niya ka matikasan. Kay ikwano ikanya mo, ilaglagon ikanya sa imong pagkakristoano nga hindi ka magtubo. So amo nang ginakadlukan ni Satanas nga ang Kristohanon may ara sa mga doktrina kag ginaaplikar niya sa iya nga kinabuhi. Amo gani nga may tentasyon sa mga Kristohanon nga nagatubo nga sa panghingabot nga madinaugon siya sa iyang Kristohanon nga pagkinabuhi, pinaagi sa pagtuon sang doktrina kamaturan sa pulong sa Dios kang maaplika siyang kinabuhi. Kung hindi ka madaog ni Satanas, pirdi siya permi sa imo. Sa sinundalo pa, ginsulob nimo ang hinangiban sa Dios. Amo nang unang gid nga ginabasihan sa hinangiban sa Dios, amo ang bakos sang kamatuoran. So kung wala kay kamatuoran, perdi ka.
Kag ang opinsan naton amo ang espada nga pulong gyapon sa Dios, the makaira, the sword of the spirit. So kung wala kasi na apirdi kag gihapon, amo na nga ang hinangiban sa Dios, the armor of God kompleto na. So hindi basta-basta ang pagkakristanon nga gintawag ka lang nga Christian tapos na. O kung sige ka lang kadto simbahan tapos na. No, hindi, dapat may doktrina gid ka. Nga nagakadto ka sa ginatawag nga tama nga simbahan o kon iglesia, well, local gatherings. Pagkauman, the right pastor teacher pod, eksakto pod nga pastor, no? Kag tapos eksakto gid ang iyang mga pagtulunan. Kay kun hindi, istorya lang, walay pagtubo dira. So doon nagkadto ka lang sa kumbira tapos wala ka gali nakakaon. Kumbira sa pulong sa Dios. Dapat may pagtulunan. So ikaduhang Pedro 2:9. Ikaduhang Pedro 2:9. Okay, may harap po ko gali rin yung American Standard. Sige. Dili makita ang kahibalo ang Ginoo maglasan sa mga Dios nun kung mag-abot sa ila ang mga pagtulaw. Kahibalo man siya magsulot sa mga malaot basta mag-abot ang adlaw sa paghukom. Okay. So ginaluwas ang Dios atong mga ara sa ginatawag nga yara sa mga pagtilaw. Kag ikaw nga Kristiyano, di ka pwede nga walay pagtilaw. Temptasyon. Ano ganing testing ha? Ha? Di kayong gibutang diri sa Ilonggo nga pagbadbad, pagtilaw, kuano temptasyon. Amo na nga, wala lang ko gagamit sa pulong sa Ilonggo o kung Cebuano kay daw parehas lang. Temptasyon gid siya. Ang testing niya pastor ginatestingan kung may kahibalo. Kay maaplikar sa Dios na nga bahin mo. Kay para maaplikar nimo ang imong pagtulunan. Ang ginahuptan mo gid ba ang imong pagtuo? Masaling nga amo gid ding tama. Halimbawa karon sa testing. Ang Bible nagakuon nga ang tao mapatay makaisa tapos paghukom. It is appointed for a man once to die, after death judgment. Karon di hukom dayon sa aton pa kung magtotoo siya ni Jesus Christ pagpatay niya nga Kristiyano siya, siyempre langit dayon no. Tapos kung di siya magtotoo ni Jesus Christ, impyerno dayon. Karon ano ni mga experience sa mga tao tapos kinatawag pagit siya nga Christian nga halimbawa hindi siya Katoliko, tawag siya Christian kuno siya. Ano man nga nagatuo man sila nga ato bana ko, kita ko gid ba? Nga napatay na siya ato asawa ko, ato bata ko. Di na matuod ang Bible o ang iyang experience nga nakita niya. So sa testing, huptan mo gitong sa Bible. But ganon, nga ang imo nakita, mali ang hindi nga aton nakita nga mga Kristiyano, kundi ang ilang nakita kay hindi sila Christian. Hindi to matuod. Kaya ako gatuo ko nga sa Christian di na makakita mo. Kay ngano, kay kato siya mga demons to. Lamat. Anong lamat? O nga hindi siya. Pero matuod ang ilang nakita. Kay demonyo to mo. Hindi gid siya. Pero ginadagway sang demonyo sa bana niya o kung sa asawa niya o kung sa anak niya, sa parinti niya, nga dagway, nga hurma. Pero hindi iya parinti, hindi iya bana o nga sino napatay. Ginakopya lang sang demonyo. Na sa mga Kristiyana,
makita sa mga hindi Christian na makita nila na. Pero nagatuo ko kung Christian, hindi na magpakita. Pananalan to ila kasi Pero matuod gid siya nga iya sang demons. ila to pananalan ni na pero di matuod. Oh, kay demonyo man to nga nagapakuno-kuno. Now, ang Bible nagkuon nga ang tao mamatay makaisa paguman sina pagukom. So dito ako ya dito ko mahupot sa Bible kag hindi na matuod ang makita. Amo gani may ara kwan ginasiling nga quotation nga hindi pag ibadbad ang Bible sa imo nga eksperyensya kundi pabayae nga ang Bible amo ang magbadbad sang imo nga eksperyensya kay ang Bible among matuon. Kung tinuod ka nga Christian, siyempre dito ka magupot. Pero kung ginahoptan nimo, halimbawa karon siyempre para sa mga hindi Kristiyano ni nga sila man lang ang makakita. Nga matuod gito ilang nakita, ati ang Bible mali eh. Kay siling sa Bible, it is appointed for a man wants to die after death, judgment. Kay masiling pa ang tao nga, ay hindi nakita ugin mo. Ang tao pag ito, she is to believe. Pero ang Bible, nagakuon nga, believe and you will see. What is God? Okay. So, ginaluwas ang Diyos sa mga pagtilaw ang mga tumuloo. Sa pagtilaw sa temptasyon ang mga tumuloo. Tapos kay balo man siya magsilot sa mga malaot hasta mag-abot ang adlaw sang paghukom. Pero ining mga malaot pagpatay ni nila impierno dayon eh. So ang silot sa paghukom nga nag-abot sa ang adlaw sa pasilot sa paghukom didto ni sa katapusan sa kasaysayan sang kalibutan. Ginatawag na ang paghukom nga Great White Throne Judgment. Paghukom sa mga hindi tumuloo. Kaya ang tanang nga hindi tumuloo halin sa kay Adan. No. Hasta sa katapusan sa kasaysayan sang tao nan dito sila hukuman sa Great White Throne Judgment. Halin kay Adan. So kay wala sila nagtuo kay Jesus Christ. Hasta diri sa maulay nga mataw sa ibabaw sa kalibutan. Pagahukman sila sa Great White Throne Judgment. Mga hindi tumulo pagkadto diri. Great White Throne Judgment. Unbelievers. Pero kung mapatay sila diri diin mga bahin, padulong sila sa impyerno. Pero pag abot sa Great White Throne Judgment, pagkabanhawon, kuhaon na sila dito tanan sa impyerno, sa torment. Kag hukman sila sa Great White Throne Judgment. So ready na sila sa paghukom. Okay. So ang sunod diri nga ang Dios makasaranggid sa sustinar sa mga mahuyang. Sustain, makasustinar. Kanang ginaamuma niya ka ba, ginabuligan niya ka, ilisod po ng pulo nga bulig oy. Kay dapat iyagid sa Dios tanan nga pamagi. O kung ano ka, basta ginaamuma, amuma no? Okay. Amuma sa. O ginatipan ka, tama. Nga mahuyang, nga ikaw nga mahuyang. Kadto ta diri sa kuanabi, diri sa daang nga katipan. Kaya hindi lang para sa mga Kristiyanong karon, kundi bisan pa sa daang katipan nga hindi mga Kristiyanon. Salmo 37:24. Salmo 37:24. Oh, 24. Kung matukan siya, kapindog siya dayon. Kay bangunon man
siya sa Ginoo. Oh. Kung masandad siya, Nakatindog siya rayon. patindugon siya dayon. Oh. Lain nga Ilonggo lagi da imo no? Kay si Bano man eh. Ah, Cebuano? Si Bano man siya sa Ginoo. So kung masandad siya, sa atong pa nadasma gid. Patindugon siya dayon. Okay. Pero sa Ilonggo lain. Bisan masandad siya, amoy mo sa Ilonggo, hindi siya matumba. Nasandad lang. Amo na sa imo po siya? Lain. Ano daw da? Bisan mapukan siya, hindi siya mapukan. Yapon Ah, bisan mapukan siya, hindi siya mapukan sing bugos. kay ginauyatan siya sa Ginoo. Dire. Kay ang Ginoo nagabayaw sa iya sa kamot. Okay. So ang Dios ang kakapot. Ambot lang si kanon sini nga sa mga tumulo kay salmo ni siya. Pero ang prinsipyo ara gyapon sa aton nga mga Kristiyanon. Nga kung makahimo sang sala ang isa ka tumuloo, hindi siya gin malaglag, hindi. Kay ang Dios among nagauyat sa iya. Kutsi ganon ang iyang kaluwasan hindi madula. Kay ang Dios amo ang nagahupot sa iya. Ti kunin ang Dios didto man siya. Ano kay ito gay na sila nga naga-sustainer, Natong kina ang ano kay ito nga pulong sila. ma Hindi, ako man tong amuma. nagatipan. Nagaatipan. Oh. Ang Dios nagaatipan gid sa mga tumuloo, hindi ka mapukan nga madula ang imong kaluwasan. Nga halimbawa kung itanaw nato ni kay mga metonomy nimo. Metapor tawag, metonimi. Nga kung matumba ka, tapos halimbawa pagkapot niya sa imo, halimbawa lang nga kung mabuyan ka niya, apukan gid ka. Wala ang imong kaluwasan madula. Pero kay gakapot ang Dios sa imo nga bisan matumba ka, ginahuptan niya gid kamo. Amo na nga ang imong kaluwasan, bisan mahuyang ka, sustainer to no? Naga-sustainer gid ang Dios sa pag-uyat sa imo, sa kamot. Sa kamot mo. Siya gid ang nag-auyat, hindi ikaw. Kay kun ang tao nag-auyat sa Dios, butsi nganon tawhano nga kaayo, amo nang mag-sustainer sa iya sa iyang kaluwasan, wala mapukan gid ang tao, kay kapuyon gid ang tao. Matakan. Pero ang Dios, kag subong nga ang Dios nagatan-aw siya sa katawhan, o kung wala may makatago sa Dios, ang Dios wala sa tawanon nga mga pagdagway, wala na siya gapamisok. Mitonimi gihapon na. Kaysa normal nga pagtanaw sang mata, magpisok kinang mata mo, hindi ka kapisok. Pero sa Dios, wala sa may makatago siya kag butsi nganon man. Nga ang Dios wala nagakatulog 24 oras. Kita gani 24 oras digin may mo ni kakapiyong. Amo na kung gabi makatulog ka o kun makapiyong gid imong mata sa pagpaway. Na Roma 14:4. Roma 14:4. Be? Pinsan ka man nga nakahupong sa silaing tao. Ang iyang agalon mauray ng kapon kung makatunan ba siya sa iyang katungdanan. O wala. Makatunan man siya kay matabang man ang mga Kay ang maghukumanggid. Siyempre ang kay kuan man ni sa ilagod. Sa ilang nga panahon may mga ulipon man gud ni. Siyempre ang maghukom ang may katungod sa pagsaway sa imo o kung sa sininga sa Roma nga may mga ulipon o kung makasilinta mo ni
ang makasaway lang sa ulipon amo ang iya nga agalon. Amo na nga ang agalon hindi makasaway sa ulipon sa piyak nga o kung sa iban nga ulipon. Hindi. Kundi ang ila lang nga ulipon among ila masaway. Sila lang makapapadlong sina. Pwede na to 14:4. Hindi gid ka makahukom sa sulugoon sang iban. Ang iya agalon gid lang amo ang makasiling kung maayo o kung malain ang iyang ginahimo. Kag mahimo gid niya ang mayo kay ang Ginoo amo ang magabulig sa iya sa paghimo sang mayo. Amo nang ang Dios nagakuan sa ato, sustainer, nagaatipan, no. Siya ang ato nagalon mo. Amo na nga ginaatipan ka sa Dios, ginahalungan ka sa Dios, isa po na halong, no. Nga hindi ika mapukan. So maayo gid ang paghalong sang Dios sa aton nga hindi kita mapukan o kun masandad o kun madula ang kalawasan kaysa isa kabutang siya ang nagkakapot sa aton mga kamot o kun sa atong kamot. No. Kag kita anak sang Dios, isa kabutang man yara kita kay Kristo. At the same time, believe on the Lord Jesus Christ. Ang believe dira is present tense. And thou shall be saved. Ang saved dira is always in present tense. Pirmi ka luwas, kada adlaw luwas ka. Subot sing kanon nga kaluwasan hindi madula. So ang Dios saranggid makahalong sa aton sa mga mahuyang. Kani but sing kanon ukon sa mga pagkakristohanon. Miara sa mga iban nga mahuyang mo. Halimbawa karon kung ikumpara ta ang mga pagkakristohanon, may ara sang hamtong. May ara sang bata, pasaway. Amo na nga ang kisa, may ara ginatawag naton nga karnal nga mga believers. Karnal nga mga believers. Ang karnal na sa King James na makita. Kag ina siya sa mga tumulo, halimbawa 1 Corinthians chapter 3, ara na ang pulo nga karnal sa King James. Kay sa iban nga translation, flesh na siya sa unod nun. Butsing ganon, ara sa pagpakasala. Pero ang problema sa kung magdugay siya sa karnalidad, mahimong reversionistic, kabala na siya sa pulong sa Diyos, di na madutlan nga dapat magtubo siya siyang pagkakristohanon sa pagtuon sa Bible doctrine, tapos tuuhan kang maaplika siyang kinabuhi. Ano siling sa diyan? Sin unto death na, hindi na madala sa ampo. Kay kabala na, hindi na madutlan. Ginapakahuyaan niya lang ang Diyos diri sa ibabaw sa kalibutan. Kay representative kita sang langit, sang Dios diri sa ibabaw sa kalibutan as an ambassador. Kay nagafunction kita sa tatlo kabahin. Ang atong pagkaparinon, nagaampo, ministry sa mga tumuluo nga bahin, kag sa ambassadorship sa mga unbelievers. So representative kita diri sa Dios sa ibabaw sang kalibutan. Okay, so diri lang tataman sa isa ka oras kag 3 ka minutos. Okay. Ambot, may harap pamangkot. Gadugay do gahapsay naman. Hambal ni Pablo para sa mga tumulo dito tumulo siya. Ay na nagkakabis tawhan niya kay Leon sa Roma at Mili. Pero kung wala na sa paghahom sa inyo tawhan niya gali. Oh. Kaya kung ang Espiritu Sang Diyos nagatuyo sa inyo, ginagaman na kamo sa Espiritu. Oh. Ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi yan Kristo. Tama gid. Wala siya sang silyo. Wala siya ginapuyan sa Blanc Espiritu. Tungod kay wala siya nagtuo kay Jesus Christ. Ang apon pagtuo pastor, lagi sa Blanc Espiritu ni silyo sa apon, natuwa ko tumulo mo. Oh. Natuwa ko tumulo. Now, Kasi diado ko sa Blanc Espiritu. anong prueba mo sina? Anong pamatuod mo sina? Tungod kay ngaara ka sa balaang espiritu,
tungod kay imong ginatuan sa pagtulunan. Kung wala po tulungan, wala kasi Wala kay tuuhan. salig og pagtuo. Wala. Amo na imong pagupot. Tungod sa mga pagtulungan, nga ang ginabasihan, tulong sa Dios, hindi kaya ang aton kagalingon ang basihan. Ang ginabasihan at tulong sa Dios, amo nang maplikar naton. Oh. Kay wala sang mga pagtulunan nga nagapamatuod nga may ara sang Dios kag may ara sang kinabuhi piyak sa kamatayon, eternidad, kag sang langit. Karon, mudi may ara man sa ibang nga libro nga nagahambal sina. Pero di nila nagikuha nga idea diri gihapon sa Bible. Diri sa Bible gyapon ginakwa sa sini nga mga sinulat. Ang Bible karaanan nimo nga gintigom pakadto sa 96 AD. Mga sinulat sa mga propeta, sang mga manugsulat, mga apostolis, kagintingob nga sa pagpamatuod nga ilang ginapamatudan o kung ang ilang mga ginasulat nga sa ilang mga ginahambal matuod. Kag ang isa sina nga nagapamatuod ang balaan nga espiritu amo na nga wala na siya naga-conflict. No, kung magtuong kita sang canonicity, halin sa Genesis, kita mo wala si Moses gani sa garden sa Eden. Nga mga pagsulat niya, halin sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham. Kay sino pa? Panahon ni Job. Ang panahon ni Jacobi sa 12 ka apostolis. Dito siya naglusot sa tribo ni Sa Exodus na lang siya mo. sa tribo ni Aaron. Oh, nagsulat siya nga wala sina, pero ina sila tanan matuod nga kay wala sila naga sumpaki sa iyang kagalingon. Hasta na lang nag-abot sa revelation sa bugna. Naging sulat ni Juan. So, amo lang gini nga ang ginatawag natong karon nga Biblia anang nga mamatuod sa langit nun nga o kung tanan nga mga hitabo hasta sa kinabuhi nga walay katapusan si amo lang ning nagapamatuod. Kung may ara man sa iban nga libro gikopya lang na nila diri man. Sa isa pa pastor pero ko sa karon ko isip mga Kristiyano. Dadi lang kita nga sila siliado sa bulang espiritu nga gikan kay Kristo. Kay wala sila pagtulunan. Hindi nila mapamatud ana. Hindi nila ma-experience ng utugan ni sila sila. Hindi niyo makita. Pero inyo ma-experience. Tungod kay gapamatuod ang inyo pagtuo. Oo. Nga diri sa Biblia nga basihan nga tanan-tanan nga tuo kay Kristo siliado sa bulang espiritu. Dapras lang ko na sang pamatuod po nga God created man in the image o dimot at silim. Kag likeness, dimot. Now, paano nila mapamatud ana? Siyempre nagituon naton na sa sa original lingwahe sa Hebrew nga silim kag dimot. Babalaan na nila o kay amatuod dira no sa mga padayag sina nga ang gintuga sa Dios nga tawo nga si Adan napaangay gid sa iya tungod kay may kalag pero hindi mo makita pero matuod. Now lain na po na siya nga kwan. Sige na tawo nga mapagtulunan. Isa ka bayan amo na nagabase ini tanan sa imong pagtuo. Amo gani nga sa ang angay gini mga tuhan kung anong mga kapatuoran sa pulong sa Dios ginatawag naton nga Bible doctrine. Well, ikaw sina maka-experience sa imong kagalingon kag matuod na. Nga kung butsi nga doon nga isa kita ka pagtuluhan. Isa ka kasiguraduhan, isa ka Ginoo, isa tanan. Kaya ang napresentar Pablo ni pastor bahay sa iya gisulat. Sige masihan niya ang bahin sa iya na experiencehan niya Ang ginapamatud-an gid sa Dios. nagtuo siya. Ang ginatudlo gid sa Dios sa iya nga ginapamatud-an sa Dios sa iya. Amo na nga iyang ginatuohan. May kwan pa nimo direct revelation ang Dios nagapakigambal pa sa ila mo. Pero pagabot sa 96 AD nga nakompleto sulat ni Juan, ang bugna, ang revelation na wala na sang direct revelation sa Dios. Amo na nga kung ano man ang interpretasyon sa mga pastor o kung nagatudlo sa pulong sa Dios, dapat pamatud-an niya na nga sa kamaturan.
Kay dira ang ginatawag nga teaching ministry sang bala nga espiritu. Kay kung wala siya sang may ipamatuod, iya lang na kagalingon. Kaya hindi sa radyo ka isa mati ako kung alir kong pastor. Kung ko double man lang sa nila ginatagustahan. Ako nagkapamati man ko ining mga debate halimbawa Eli Soriano o kung sino da iya mga kuan nga mga lain-lain nga sikta, nagkapamati ko. Siyempre, ginabase nila ilang pagtuluan. Isa ka grupo, kag kag sa akon nga ginabase ko sa akon. Wala gid. Okay. Sa radyo, grabe ka, stricto ang iyo kang hindi ka mga pulong ba. Sino sa aton? Kasi ano yun, Sa ila? kasi ang feeling, nabisan ng balot, bisan magkaon, kaya matagawas ng dugo. So grabe, hindi ka stricto sa inyo. Ti karon kung hilaw to be. Itlog na kaon pa naman. Balot, balot, may piso niya. Kaya magagawa ang dugo. Mga kuan Grabe ka, stricto mo po, di ba? Pagkaon, mas dyan. Sige, kuan maklos ta anay kay padayon lang ta sa pagtuon. Sige. Sige, mag-pray ta no. Pasalamat ta sige no. Let's pray. Sa imo lang Amay, salamat kayo sa mga higayon Ginoo sa imo mapagtulunan wherein we stand Ginoo nga nagatindugan namon nga nagahatag sing kapag-unan sa amon nga kung ano gid nga pagtuluhan nga dira sa mga kamaturan. Amo nga salamat kit sa teaching ministry kag pamatuod sa bilang espiritu as our divine teacher. Nga sa pamatuod sini kag sa paghatag sa amon sang espirituhanon Ginoo nga mga understanding nga mga pagintindi. Kay wala kami sang kaalam mo kung ikasarang bayaron ang tilikino sa mga paghangop sini. Ngali salamat kit sa imong grasya nga sa imo ginanangop tanan, dependent lang kit sa imo nga sa imo ginapasalamatan ang tanan. Pinagis nga lang Jesus Christ. Amen.